Tumangging tumagon ng mga complainant ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, non-answer kasi ang sagot na ipinadala ng Vice President sa House Justice Committee nitong Lunes. Ganito rin ang naging sentimiento ng ilang kongresista. May umarangkadang balita si Mari Ocampo. Isang araw matapos ang deadline para sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga impeachment complaint laban sa kanya, nagpasya ang mga nagreklamo sa ikatlong complaint na i-waive ang kanilang karapatang tumugon sa answer ad cautelam ng ikalawang Pangulo. Batay sa dokumentong isinumite ng kampo ni Father Joel Saballa, partikular umanong nakababahala na pinaghalo ng respondent ang dapat sanay malinaw na pagkakaiba ng ultimate facts at evidentiary facts. Batay kasi sa tugon ng ikalawang Pangulo, puro aniya haka-haka at hindi matibay na ebidensya ang mga alegasyon, kabilang ang umano'y korupsyon, misuse ng pondo at iba pang paglabag. Binigyang diin rin na nagkaroon umano ng double standard at paglabag sa due process sa paghawak ng mga reklamo. Doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance, pagdating dun sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo, kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. Ang sinasabi po natin ay hindi pwedeng iba ang standards pag parehong nasa equal footing. Pero ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Congressman Jervil Luistro, malinaw ang pagkakaiba ng sitwasyon ng impeachment complaints sa Pangulo at Bise. Sa reklamo sa Pangulo, nabigo ang nagrereklamo na ipakita ang personal na partisipasyon ng Pangulo sa umano'y paglabag na ibinabatay bilang ground para sa impeachment. Mahalaga ito para maitaguyod ang tinatawag na factual nexus o ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng sinasabing paglabag at ng ground na nakasaad sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. The example that I commonly cite is the threat as one of the grounds, no? It was the Vice President herself who was uttering those threats to the public, and those threats are addressed to the President, the First Lady, and the former Speaker. So, yung hinahanap ng members na personal participation sa impeachment against the President, nakita nila dito kay Vice President. Napataas din ang kilay si Luistro sa naging reply ni VP Duterte. While I was reading the answer, it looks like a motion to dismiss, no? At maliwanag sa ating rules of impeachment ng House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading dito sa impeachment proceeding. Aminado si Luistro na nanghinayang siya sa naging tugon ng Bise. Aniya, oportunidad na sana ito para makapagpaliwanag sa mga alegasyon at sa sambayanang Pilipino. Ngayon, considering that the answer is not responsive to the complaint, it appears like unrebutted yung mga allegations ng complainant. Actually, sayang. Sayang yung opportunity na sana na-address lahat ng mga alleged offenses and grounds sapagkat ito yung matagal nang hinihintay ng ating mga kapwa Pilipino, ang kasagutan sa mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Iginiit ni na House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, pati na rin ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na karapat-dapat na marinig ng mga Pilipino ang malinaw at direktang katotohanan. Magpupulong sa Miyerkules, Marso 18 ang House Committee on Justice upang talakayin ang mga paunang usapin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, habang tinitignan din ng panel ang posibilidad na ituloy ang pagdinig kahit nakarises ang Kongreso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.